Ang mga halimaw na ito ay mga makinang manika, na ginawa upang magbigay kasiyahan ngunit ngayon ay naging malupit na mga makinang pumatay. Nauhaw sa dugo ang guro sa harap ay walang kamalay-malay tungkol dito. Dahil lang sa hindi siya nasiyahan sa estudyante ay inasar niya ang pato na dinala ng bata. Napakapangit, paano makakaya ng pato ito. Gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng iyong ulo pagkatapos ay marahas na pinisil ng pato ang ulo ng kalaban at inasar pa na utak lang pala iyan ng guro. Sa katunayan, ang mga makinang manika ay kumalat na sa bawat sulok ng bayan. Sinimulan na nilang isagawa ang plano nilang pagpuksa sa sangkatauhan. At kung magtatagumpay ba sila o hindi, sige, huwag nang magpalipas pa, opisyal nang magsisimula ang kwento. 1982, masayang naglalaro ang mga bata sa amusement area ng tindahan ng pizza. Lahat ay nagtitipon dito, napakaingay ng paligid. Ngunit sa gitna ng maraming tao, may isang nag-iisang figure na tila naliligaw. Ang batang babae ay nagngangalang Charlotte, medyo kakaiba ang ugali, kaya't halos lahat, matanda man o bata, ay hindi siya gusto. Kaya't napipilitan siyang umupo ng mag-isa sa sahig. Habang nakatitig sa trapdoor sa inis, ang kaibigan niyang si Vanessa ay lumapit at nagtanong kung bakit hindi siya nakikipaglaro sa iba. Sinabi ni Charlotte na alam niya na hindi talaga siya gusto ng lahat. Pinayuhan siya ng kausap niya na kumain muna ng slice ng cake. Talagang pumunta si Charlotte, pero ang nangyari ay gaya ng inaasahan. Siya ay isa lamang maliit na hindi napapansing tao. Talagang nakakabagot. Napatingin na lang siya sa paligid, at nakakita siya ng kakaibang kumikinang na mga mata sa pinto. Nakita lang niya ang isang stuffed rabbit na may kasamang batang lalaki na nawawala. Natataranta si Charlotte at humingi ng tulong sa lahat, ngunit walang sino man ang pumansin sa kanya. May isang batang lalaki na nangangailangan ng tulong, tulungan niyo po ako. Hindi mo ba nakikita na may matatanda na nag-uusap? Umalis ka. Lubos na nag-aalala si Charlotte, kaya't napilitan siyang sundan ito palabas upang tingnan ang sitwasyon. Dumaan sa madilim na pasilyo, sinundan niya ang mahinang sipol at dahan-daang binuksan ang pinto sa kusina. Nakita niya ang batang lalaki na nakahiga sa sahig, at ang larwang kuneho ay may kinukuskus. Sinamantala ni Charlotte ang pagkakataon na hindi siya nakikita para lumapit sa tabi ng batang lalaki. Ngunit kakaiba, biglang tumigil ang sipol, at nawala na rin ang kuneho. Hindi na inalintana ni Charlotte. Niyakap niya ang bata at naghandang tumakas palabas. Hindi niya alam na hinahabol sila ng kunhong may hawak na kutsilyo. Pagkaraan ng sandali, tumakbo palabas si Charlotte na yakap ang bata mula sa kurtina ng entablado. Galit siyang sumigaw bago masakit na bumagsak sa lupa. May duguan na sugat sa likod niya mula sa saksak. Natakot ang lahat at hindi makahinga ng malalim. Nakita nila si Charlotte na nahulog sa isang butas, ngunit mabilis itong muling bumukas. Dahan-dahang umakyat ang itim na kalansay na manika na yakap si Charlotte. Ang hindi alam ng lahat ay ang kaluluwa ni Charlotte ay nakakabit dito. At pagkatapos ay tuluyan nang nagsara ang pizza shop na ito. Lumipat ang eksena, 20 taon nang lumipas. Nananaginip si Vanessa tungkol sa isang nakakatakot na dilaw na larwang kuneho. Ang kunhong ito ay nanakit sa 4 na inosenteng bata at ikinulong ang mga kaluluwa ng mga bata sa mga mekanikal na laruan at pagkatapos ay naglunsad ng isang baliw na pagpatay. Ang mga taong pumasok sa restaurant ay bigla siyang nagising mula sa bangungot. Naging malinaw na ang orihinal na mamamatay tao ay nagtatago sa loob ng larwang kuneho. Ang nag-akit sa 4 na bata sa bitag ay si Afton, ang ama ni Vanessa, para pigilan siyang makasakit pa ng iba. Nakipagtulungan si Vanessa sa magkapatid na sina Mike at Abby upang iligtas ang kaluluwa ng 4 na bata. Ngunit madalas pa ring nananaginaw si Vanessa at habang siya ay nalulumbay bigla na lang. Tinawagan siya ni Mike para imbitahan siyang maghapunan. Narinig naman ni Abby na tumatawag ang kanyang kuya. At tinanong kung gusto niya si Vanessa, ngunit hindi ito umamin. Tinatamad na ring makipagtalo si Abby dahil darating na ang school bus. Kailangan na niyang pumasok sa paaralan habang papunta sa paaralan. Madalas ikinukwento ni Abby sa kanyang mga kaklase ang kwento. Ang pakikipagsapalaran niya sa pizza shop, pero pakiramdam ng lahat ay nagmamayabang lang siya. Pagdating sa paaralan, sinabi ng guro sa lahat na kailangan nilang ituwid ang kanilang mga isip at maghanda ng mabuti para sa nalalapit na science fair. Bawat isa ay kailangang gumawa ng robot para makasali sa kompetisyon. Kung hindi, maaari siyang direktang bumagsak. Si Abby ay nagsisikap na gumawa ng matagal, ngunit ang robot ay hindi talaga gumagana ng maayos. Nang makita iyon ng guro,
Pinagalitan niya ito ng todo, pakiramdam niya ay hindi ito karapat-dapat. Mas mabuting talikuran mo na lang ang kursong ito at lumipat sa iba. Kung hindi, bababa lang ang marka ng klase. Pagkatapos ng klase, umuwi si Abby para tulungan ng kuya niyang atali ang kurbata nito bilang paghahanda sa pagkikita nila ni Vanessa. Bago umalis, pinagsabihan ni Mike ang kapatid na maging masunurin sa bahay. Kung nagugutom, kunin ang pera sa mesa at mag-order ng pizza, at kung naiinip, manood ng TV. Gayunpaman, ipinahayag ni Abby na mas gusto pa niyang makipagkita sa mga kaibigan. Alam na niya na ang mga kaibigan ng kapatid ko ay ang mga manika, na may multo, hindi ka na dapat bumalik doon, sira na rin silang lahat. Wala nang magawa si Abby kundi buksan ang TV at manood ng isang documentary show. Ilang sandali pagkatapos, umuwi si Mike pagkatapos kumain. Pumasok siya sa sala para hanapin ang kapatid niyang babae, ngunit napagtanto niyang walang tao sa bahay. Hanggang sa makita niya ang papel na nakadikit sa pinto. Nang magkagayoy napagtanto niyang lihim na pumunta sa pizza shop ang kapatid niya. Kaya nagmadali siyang nagmaneho palabas para hanapin ito. Pagdating doon, nakita niya si Abby na nakaupo at nakatulala sa lupa. Maliwanag na nami-miss niya ang kanyang matatalik na kaibigan. Dahan-dahang lumapit si Mike at sinabihan si Abby na kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Siguro umakyat na sa langit ang mga kaluluwang iyon, ngunit mananatili sila sa puso ni Abby magpakailanman. Para mapasaya ang kanyang nakababatang kapatid, tumakbo si Mike sa tabi niya para makipaglaro. Ngunit ang atensyon ng kausap niya ay wala talaga sa kanya dahil nakita ni Abby ang laruan sa harapan at kumurap. Kaya agad niya itong kinuha at maingat na sinuri. Nakasulat sa manual na ito ay mayroong voice interaction function. Kaya naman ay tuwang-tuwa siyang dinala ito pauwi pagkaalis ng dalawang magkapatid, may ilang kabataan ang dumating. Sila ang mga bida sa palabas na pang-explore sa TV. Dumating sila para kumuha ng bagong footage. Pagkatapos ng maraming pagtatanong, sa wakas ay nakarating sila sa pizza shop, na matagal nang inabandona. Pagbaba pa lang nila sa sasakyan, inihanda na nila ang camera at nagsimulang mag-record. Si Lisa sa grupo ay nagpakilala na ang lugar na ito ay napakasama. May isang batang babae na namatay dito at ito ay itinago, ngunit hindi inaasahan, ang kaluluwa ay may malalim na puot at hindi umalis. Ang cameraman ay masiglang kumukuha ng litrato nang biglang may lumitaw na kakaibang lalaki sa lente. Tinatanong ni Lisa kung sino siya, at sinabi ng kabilang panig na Michael ang pangalan niya. Maaari ko kayong isama para libutin ang pizza shop. Akala ninyo ako ay security guard. Kaya sumunod na lang kayo sa loob para tingnan ang mga larawan sa dingding. Masigasig na ipinakilala ni Michael na ito ang pinakamahusay na skeleton animatronic noon. Dati, noong normal pa ang operasyon ng pizza shop, anggat ang animatronic na ito mula sa trapdoor, at magdidikta sa ibang mga robot na sumayaw, mayroon na noon remote control technology. Maaaring sabihin na ito ay medyo kapansin-pansin, pagkasabi nito ay hinayla na ni Michael ang kurtina ng entablado. Nandyan nakatayo ang mga bagong manika, si Bonnie ang kuneho, si Chica ang bibe, at si Freddy ang oso. Nagtanong si Lisa, hindi ba't kasama rin si Foxy ang Zorro? Sumali ang Zorro sa isang proyekto ng pag-aayos at muling pag-assemble. Ngunit nabigo ito, ayon kay Michael, at mula nang mangyari iyon, hindi na siya pinapansin. Sa puntong ito, iminungkahi ng cameraman na dapat muna silang maghiwa-hiwalay. Bawat isa ay mag-iikot mag-isa, at kapag sanay na sila, magtitipon sila ulit at magsisimulang mag-shoot. Sumang-ayon din ang iba na makatwiran ng mungkahi. Ang lalaking mahaba ang buhok sa grupo ay pumunta sa madilim na lagusan. Ang pagtingin sa kumikislap na ilaw sa itaas ay nagsasabing hindi takot ay kasinungalingan. Maingat niyang inilapit ang kagamitan sa bomb area. Gusto niyang kumpirmahin kung may multo ba talaga dito. Sinturon, ano bang klaseng bata ang gustong pumunta dito para maglaro? Mas kalmado siya kaysa sa lalaking may mahabang buhok na si Lisa. Sa pamamagitan ng radyo nakarinig siya ng isang lugar na patuloy na nagpapatugtog ng musika. Kaya nagmadali siyang sumunod sa tunog at sa huli ay nakarating sa isang bodega. Mayroon pa palang sobrang laking kahon dito. Ang babae na may hawak na flashlight ay tiningnan ang buong bodega. May nakita sa tabi ng regalo ay isang maliit na kahon. Kaya na-curious siya at maingat itong pinulot para tingnan. Pero wala namang espesyal dito. Kung gayon, ang musika na narinig niya ay galing lang sa kahon ng regalo. Idinikit niya ang kanyang tenga para makinig ng mabuti. Hindi niya napansin na kusang bumubukas ang kahon. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga gumagalaw na pyesa.
Nang marinig niya ang sigaw ni Lisa, nagmadaling nagtanong ang cameraman kung ano ang nangyari. Ngunit nakita niyang nagpapakita si Michael ng kakaibang ngiti. Ito ay malinaw na hindi normal, naramdaman ng cameraman ang panganib. Natakot siya ng sobra kaya hindi niya mapigil ang tawagin ang kanyang kasamahan. At sinabihan si Lisa na sabihin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit sa susunod na segundo, ang lalaking mahaba ang buhok sa kabilang panig ay wala pa ring kamalay-malay sa nangyayari. Sa kanyang kasamahan, naiinis siya dahil laging nagloloko ang kanyang flashlight. Biglang may narinig siyang kakaibang ingay mula sa likuran, natakot siya ng husto at mabilis na pinagpalo ang flashlight. Sa wakas ay umilo din. Mabilis na nag-ingat ang mahabang buhok at nagmasid sa paligid, gustong malaman kung ano talaga ang gumawa ng ingay. Sa huli, ang tatlong miyembro ng pangkat ng paggalugad ay pinatay lahat. Gustong tingnan ni Michael ang sitwasyon, ngunit pagdating sa bodega, nakita niyang gumagalaw pa rin si Lisa. Tinitigan niya ang kabilang panig ng may pagkalito, malinaw na hindi niya rin maintindihan kung bakit nangyari ito. Sa katunayan, ang kaluluwa ni Charlotte ay sumakop sa katawan ni Lisa. Nang makita si Michael, bigla itong bumilis at sumugod. Nakita iyon ni Michael kaya nagmadali siyang lumabas sa pizza shop. Maligayang pagbabalik, Charlotte. Kinabukasan, nasa bahay si Abby at nagsasaliksik tungkol sa paggawa ng robot. Hindi siya tumitigil sa pananalangin na sana ay gumana ito ng maayos. Ngunit walang duda, bigo na naman ito. Naisip ng bata na kung narito si Doc, tiyak na matutulungan siya nito na malutas ang mga problemang ito. Malungkot na kinuha ni Abby ang larwang dinala niya. Sinubukan niyang makipag-usap kay Doc sa pamamagitan nito, taos-pusong ipinahayag ang kanyang pangungulila. Nakita ni Mike ang lahat ng ito mula sa labas ng pinto, ngunit wala talaga siyang naitulong. Kasabay nito, si Vanessa ay nasa gym nag-eehersisyo. Sinasabayan niya ang ritmo ng coach at nagsimulang mag-stationary bike. Nararamdaman niya ang kasiyahan habang pawisan na pawisan ang kanyang katawan. Bakit may teddy bear dito? Patuloy na kinukumbinsi ni Vanessa ang sarili na mga ilusyon lang ang lahat. Hindi niya inaasahan na biglang lilito ang kanyang ama sa harapan. Bumigay siya at pinabilis ang pagbibisikleta. Sinubukang pabilisin ang tibok ng puso para maitaboy ang multo na dala nito sa kanya. Ngunit nabigo pa rin si Vanessa at walang magawa na pumasok sa break room. Humihingal na huminga ng malalim at patuloy na sinasabi sa sarili na kailangan niyang manatiling kalmado. Naiintindihan ni Vanessa na hindi na siya maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Kailangan niyang harapin ang sarili niyang takot, talunin ito upang mamuhay ng normal. Kaya pag-uwi niya, kinuha niya ang ilang laruan at isinara ang lahat ng bintana at pinto ng bahay, at sa wakas, sa pamamagitan ng static ng TV. Humiga si Vanessa sa kama at pumasok sa nakaraang espasyo. Dito rin nakatira ang babaeng naghahanap sa kanyang ama. Sumisigaw na hindi siya natatakot, ang kalaban ay mukhang galit at nagmamadaling sumugod sa kanya. Naiintindihan ni Vanessa na natatakot pa rin siya kaya mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Ngunit nakalak ang malaking pinto palabas, desperado niyang sinuntok ang pinto. Umaasang makakaalis agad, sinabihan siya ni Afton na huwag nang magpumiglas. Hiniling ni Vanessa sa kanyang ama na paalisin siya, ngunit tinanong siya nito kung bakit siya ganoon katanga. Hindi ba niya alam na siya ang pinakamahal niya? Ayaw makinig ni Vanessa sa mga baliw na salita ng kalaban. Galit na kinuha ni Afton ang kutsilyo at nagtangkang sumugod patungo sa kanya. Hindi rin naman tanga si Vanessa kaya tumakbo siya para magtago sa loob ng silid. Matapos makahanap ng mapagtataguan, inobserbahan niya ang bawat galaw ng kanyang ama mula sa siwang. Nang makita niyang papalapit na ang kabilang panig, naghanap siya ng ibang paraan para makatakas. Hindi niya inaasahan na nang lumingon siya ay napatulala siya dahil biglang nagliwanag ang mga mata ng manika sa likuran niya at nakatitig sa kanya. Dahil dito, kinilabutan si Vanessa at dahil sa instinct niyang mabuhay. Natakot siya at patuloy na umatras, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Ang kalaban ay may mapanganib na tono na nagsasabing magpakailanman siyang mapupunta sa akin. Biglang kumawala si Vanessa sa pagpigil at tumakbo palabas. Ngunit kung hindi niya ito tatapusin, patuloy siyang babalutin ng bangungot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya't determinado siyang binaril ang kanyang ama. Ngunit pagkatapos ay nalaman niyang hindi pa pala patay ang lalaki. Bukod pa rito, paulit-ulit nitong sinasabi ang linyang, "Ikaw ay akin magpakailanman." Kasabay nito, mahimbing na natutulog si Abby. Ginaisang siya ng mga tunog ng makina, at nagising siya upang matuklasan na ang laruan na iyon ang nagsasalita. Ang nasa kabilang panig ay umaasang matutulungan sila ni Abby.
Tinanong ng bata kung ito ba ay pato at kinumpirma ng laruan ang sagot. At sinabihan si Abby na sundin agad ang mga utos nito. Kung magkaibigan sa kagipitan, paano naman hindi tutulungan? Kaya naman, lihim na sinuri ni Abby ang sitwasyon ng kanyang kuya. Nang makumpirmang mahimbing ang tulog ng kalaban, mabilis siyang nagbisikleta papunta sa pizza shop. Ang nakakagulat ay dahil nandito talaga ito. Ngunit hindi ba't nasira na ito kanina? Paano naman naging parang bago ngayon? Ang sinasabi ng kabilang panig ay walang kabuluhan. Mas mahalaga ay nagkita silang muli. Sumang-ayon si Abby. Lumapit at mahigpit na niyakap ang matagal nang hinahanap na kaibigan. Kinabukasan, nagpunta si Vanessa para hanapin ang dalawang magkapatid. Nakita niyang hindi nakakandado ang pinto kaya't pumasok siya ng diretso. Malakas niyang tinawag ang pangalan ni Mike at Abby ngunit walang sumagot. Dahil sa takot na may nangyari, nagtungo siya sa silid ni Abby para hanapin sila. Ngunit ang kama ay walang tao, tanging isang laruan lamang ang gumagalaw ang mga mata. Nakita ni Abby na natakot si Vanessa dahil sa kanya kaya tinanong niya, hindi mo ba alam na kapag nagtatago at naghahanap, kailangan kong tingnan sa likod ng pintuan sa harap, pagkatapos ay inilabas pa niya ang kanyang science fair project. Sinabi niya na salamat sa tulong ng mga pato, dahil gusto rin sanang tumulong ng oso. Ngunit masyadong malaki ang mga daliri nito. Naguluhan si Vanessa. Bumalik na naman ang mga pato at ang oso. Nagbigay ng kumpirmadong sagot si Abby. Sinabi niyang pumunta siya sa bahay ng mga laruan. May ilog doon at pwede ring magsagwan. Naramdaman ni Vanessa na may kakaiba sa bagay na ito kaya tinawag niya si Mike para kausapin ng pribado. Ngunit hindi talaga naniwala ang kausap niya sa bagay na ito. Inakala nilang hindi sila dapat ma-stalk sa nakaraan. Ngunit dapat siyang tumingin sa unahan pagkatapos ay ihatid ni Mike ang kanyang kapatid sa pintuan ng exhibition. Sinabing mayroon pa siyang gagawin kaya hindi siya sasama papasok. Sa oras na ito si Vanessa ay nag-isang pumasok sa pizza shop upang alamin ang buong kwento. Natuklasan niya na talagang may bagong pato dito. Ngunit tila hindi ito gumagana, bahagya siyang huminga ng may ginhawa. Pagkatapos ay pumunta sa ibang lugar upang suriin ang sitwasyon. Nang makita niya ang walang lamang kahon ng regalo sa bodega, nag-ingat siyang tumingala at tinawag ang pangalan ni Charlotte. Lumalabas na alam na ni Vanessa na hindi pa umaalis ang kaluluwa ni Charlotte. Ang kalaban ay may puot sa mga matatandang walang pakialam at walang damdamin noon. Kaya gusto niyang lumabas sa pizza shop para patayin ang lahat ng matatanda. Ngunit hindi talaga siya makalabas. Tinatawag itong perimeter lock, walang mechanical doll ang makakaalis. Hindi kita kinaiinisan, pero huwag mo na akong hadlangan. Sa kabilang banda, natagpuan ni Abby ang guro at ipinagmalaki na natapos na niya ang kanyang gawa. Gayunpaman, hindi talaga pinahalagahan ng kalaban ang maliit na pato ng bata. Sa labas, tutulong ito sa paghahanap ng magandang lugar para ilagay ito. Ngunit sa katotohanan ay sinadyang bitawan ang gawa kaya ito nabasag. Dahil natatakot siyang mapahiya si Abby, nangako siyang bibigyan si Abby ng pinakamataas na marka. At sinabihan ang bata na umuwi na at magpahinga ng maaga. Nagalit si Abby at nagbisikleta papunta sa pizza parlor, niyakap ang pato at sinabing nasira na ang kanyang gawa. Ang kabilang panig ay nagpahayag ng kahandaang gawin ang gawa ni Abby. Ngunit kailangan muna nito ng maliit na pabor mula sa bata. Inamin nito na hindi ito makakalabas ng pizza parlor. Maliban kung tutulungan ito ni Abby na maglagay ng isang lihim na code. Ang code na naglilimita sa kilos ng mga manika ay isinulat ni Afton, at si Vanessa, ang kanyang anak, ay aksidenteng alam din ang code na iyon. Nang malaman ito ni Charlotte, ginamit niya si Abby para takutin si Vanessa na sabihin ang code. Ayaw ni Vanessa na masaktan si Abby kaya napilitan siyang sumunod at sinabi ang code. Ilang segundo ang lumipas, tuwang-tuwa ang bibe dahil malaya na ito. At handa na itong sumama kay Abby sa exhibition. Kasabay nito, natagpuan ni Mike ang ama ni Charlotte, umaasang linawin ng ilang mga kadudadad ang punto. Upang tuluyang makapagpalam sa nakaraan, ang kausap ay tila napakasaya. Ayon kumuha ng isang folder na nagsasabing ang kanyang anak na babae ay pinatay ni Afton. Tiningnan ni Mike ang folder at nagtanong kung bakit mayroong bangka sa pizza parlor. Iyon ay isang bangka, isa sa mga paboritong laro. Isang ilog lang ang itinayo sa unang lokasyon. Ang mga susunod na lokasyon ay hindi na naisip. Sinabi ni Abby na may ilog sa bahay ng mga laruan. Napagtanto niyang may problema, marahil ay hindi lang basta nagsasalita ang bata. Kaya't nagmadali siyang kumontak sa guro. Gusto niyang malaman kung nandoon ba ang kapatid niya sa eksena ng exhibition. Sinabi ng kabilang panig na sandali lang siyang nanatili.
Pagkatapos ay umalis na si Mike, natakot na baka may panganib kaya nagmadali siyang ayusin ang mga gamit at umalis. Nakita ito ng ama ni Charlotte at binigyan siya ng isang music box. Sinabi niya na ito ang laging pinakikinggan ng anak niya noong bata pa ito. Para makatulog, kung gusto ni Mike pumunta doon, ipinakiusap niyang dalhin niya ito para sa kanya. Nang dumating si Mike sa pizza shop, ang tanging naroon ay ang bisikleta ng kapatid niya sa labas. Malakas siyang sumigaw para magpabukas ng pinto, ngunit walang sino man ang nakapansin sa kanya. Si Mike ay nakadaan lamang sa maliit na bintana papasok, at aksidenteng nakakita ng mga basurang laruan. Sa oras na ito, dumating si Abby sa exhibition ng guro at nakita ang pato na dinala niya. At tinanong ang bata kung nagbibiro ba ito at may nagpanggap na manika para lokohin siya. Ang pagdadala ni Abby ay isang kahihiyan sa kanyang karera sa pagtuturo. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Nakita ng pato ito at umaasang makausap ang guro, samantala, ang guro ay walang alam. Naghahanap pa rin ng susi pagkatapos matagumpay na mahanap ang mga gamit. Naghahanda na siyang magligpit para umuwi ngunit biglang may kakaibang tunog na nanggaling sa katabing silid-aralan. Biglang lumitaw si Doc at hinayla ng malakas ang guro papasok sa silid. Ipinahayag ang kagustuhang makipag-usap kay Abby, natakot ang guro at sumigaw, handang magbigay ng pinakamataas na marka. Ngunit hindi ito ang gusto ni Doc, sa katunayan, mas gusto pa nitong pumatay. Kaya't walang pag-aalinlangan nitong pinisil ang ulo ng guro hanggang sa mabasag. Sa kabilang banda, sina Mike at ang nasa loob ng pizza shop ay naghahanap sa lahat ng sulok. Hindi nila inaasahan na aksidenteng may iligtas nila si Vanessa na dinukot. Sinabi niya sa kanila na ang mga mechanical doll ang kumuha kay Abby. Tinanong ni Mike kung iyon ba ang mga tambak ng larwang itatapon na nakita niya. Sinabi ni Vanessa na mga prototype lang iyon para sa pagkakalas ng mga pyesa. At si Charlotte ang tunay na utak, ginamit niya mismo ang music box para mahulog ito sa mahimbing na tulog. Ngunit hindi niya alam kung sino ang sadyang sumire sa music box. Na nagpabangon kay Charlotte na may matinding pagnanais na maghiganti. Habang nag-uusap, biglang nahulog si Mike sa tubig, kung hindi pa siya mabilis na hinayla ni Vanessa. Siguradong nawala na ang buhay niya dito ngayon. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa control room, sinubukan ni Vanessa gamitin ang tracking device para mahanap ang mechanical doll. Inakala ni Abby na kaibigan niya ang mga makinang manikang ito. Ngunit hindi pala, mga ito ay kontrolado ng wireless ni Charlotte. At ang kasalukuyang problema ay mayroong 4 na manika. Hindi niya alam kung alin ang kumuha kay Abby. Sa tingin ni Mike ay baka kaya niyang subukang putulin ang wireless signal. Para mapanatili ang kontroladong manika at ang iba pang mga manika, kaya siya ang nag-iwan para mag-operate habang si Vanessa naman ay lumabas para hanapin si Abby. Sa oras na ito, dumating na ang oso sa lugar ng operasyon, nagpapanggap bilang isang karakter. Maraming bagong tao ang nagsabing sasali sa operasyon ngunit sinabi nito na kailangan muna niyang ayusin ang ilang tao. Pagkatapos ay sumunod siya sa isang lalaki at nagtago sa bahay ng lalaki. Hindi alam ng asawa ng lalaki na may panganib na paparating. Nais pa niyang patayin ang TV para matulog na sa kanyang silid. Pagkatapos nito, kinwestiyon ni Bear ang mag-asawa kung bakit hindi nila siya pinansin sa simula. Samantala, naramdaman ni Charlotte na may humahawak sa computer. Mabilis niyang kinuha ang wireless control sa mga prototype machines na iyon. Hindi alam ni Vanessa ang tungkol dito. Habang nagmamaneho, sinubukan niyang gamitin ang walkie-talkie para makipag-ugnayan kay Mike. Gayunpaman, walang tugon mula sa kabilang linya. Kaya si Vanessa ay medyo nag-alala kung anong problema ang kinakaharap ng kabilang panig. Sinubukan ni Vanessa na sundan ang hugis Z para mawala ang kalaban. Ngunit hindi naging maganda ang resulta dahil ang sasakyan sa kabilang direksyon ay mabilis na papalapit. Napilitan siyang biglang lumiko para umiwas, at nang huminto ang sasakyan, nagtaka siya kung nasaan na ang kabilang panig. Hindi inaasahan, biglang umatake ng marahas ang kalaban. Wala nang magawa si Vanessa kundi paandarin muli ang sasakyan para tumakas. Ngunit hindi tumigil sa pag-atake ang sasakyang humahabol, kaya hindi na niya makita ng maayos ang daan. Ang mapanganib na sitwasyon ay biglang nalutas dahil sa swerte. Kasabay nito, naghahanap pa rin si Mike ng paraan para maputol ang signal. Bigla niyang narinig ang tunog ng makina at mabilis siyang tumingala para harapin ang oso. Natakot siya at nagmadaling kinuha ang maskara para magpanggap na isa ring laruan. Akala ng oso na isa rin siyang laruan kaya dahan-dahan itong umalis.
Ngunit hindi nagtagal, may isa pang lumitaw kasabay ng tunog ng loudspeaker na humahaginit para pigilan ang nakabibinging tunog. Agad na pinutol ni Mike ang ulo nito. Nang makita ang mga kakilakilabot na bagay na ito, napagtanto ni Mike na kung hindi niya mabilis mapuputol ang signal, tiyak na mamamatay siya at walang paglilibingan, kaya nagmadali siyang tumakbo para i-operate ang computer. Nang makita ang manika, agad niyang inilabas ang maskara para magtago. Pagkatapos niyang matagumpay na malinlang ang bibe, itinutok niya ang maskara sa Zorro. Ngunit napansin niyang isa lang ang mata ng kalaban. Eksaktong nakuha ng Zorro ang kahinaan ni Mike at naghanda na itong umatake. Nagbago ang eksena, isang babae ang umiinom sa loob ng bahay. Narinig niya ang tunog ng metal mula sa likuran. Nang makita niya ang kutsilyo sa kamay ng kuneho, ang babae ay natakot at walang tigil na nakiusap. Sa kritikal na sandali, sumugod ang kanyang anak na babae para protektahan ang kanyang ina. Nakita iyon ng kuneho at sinabihan ng bata na mabilis na lumayo. Kailangan niyang parusahan ang walang responsableng matanda. Pagkasabi nito ay naghanda na siyang kumilos. Inakala niyang tiyak na mamamatay ang babae. Sa kabutihang palad, sa huling sandali ay matagumpay na naputol ni Mike ang signal. Lahat ng mga manika ay pinatay. Ibinalita ni Mike ang magandang balitang ito kay Vanessa. Inakala niyang pansamantalang nalutas na ang krisis. Ngunit nang makita niya sa computer na mayroon pang isang pulang tuldok na gumagalaw, naramdaman ni Mike na may mali, may isa pang laruan ang gumagana. Ang pinaka-nakakatakot ay ang lokasyon ng larwang ito ay bahay ni Vanessa. Naniniwala siyang sigurado itong manika. Sa oras na iyon, inilagay ni Doc si Abby sa kama. Gusto na sanang matulog ni Abby. Ngunit nakarinig siya ng tunog ng metal mula sa katawan ni Doc. Kakaiba, muling na-activate ang wireless signal. Biglang nabuhay ang lahat ng laruan, napansin ni Vanessa na may mali. Nagmadali siyang ipaalam kay Mike, nag-aalalang sinabi na umaasa lamang sa kanila. Ay hindi nila mapipigilan si Charlotte. Nang marinig ito ni Mike, pumunta siya sa lugar kung saan madalas maglaro ang kanyang kapatid at mga kaibigan. Hinihiling ko sa apat na kaluluwa na iyon, kung naririto pa kayo. Magpakita kayo para tulungan si Abby sa kabilang panig. Si Vanessa ay naghahanda ng hanapin si Abby, ngunit nasiraan ang sasakyan niya sa daan. Siya ay nawalan ng pag-asa, umiiyak ng malakas, nag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ni Abby ngunit wala siyang magawa. Sa gitna ng pagkabahala, sa kabutihang palad, may dumaang kaibigan ni Mike, at tinanong siya kung kailangan niya ng masasakyan. May nakasakay siya. Tumakbo si Vanessa papasok sa bahay ni Mike sa pinakamabilis na paraan. At maingat na pumasok sa silid ni Abby, nakita niya ang larwang nagsasalita. Sinubukan niyang tanungin kung si Charlotte ba talaga iyon. At si Abby, tumawa ng malakas si Charlotte. Pinayuhan niya si Vanessa na huwag nang lumaban, lahat ng matatanda ay sakim at makasarili. Dapat silang magtulungan para lipulin ang masasamang tao. Nakakainis na ito, nahulog si Vanessa at nagmakaawa kay Charlotte na patawarin si Abby na inosente. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kabilang panig, nagkaroon pa nga ito ng balak na patayin si Vanessa. Nang akma na siyang susuntok, biglang dumating si Mike dala ang music box. Nang marinig ang pamilyar na tugtog, bumagsak si Charlotte at desperadong hinawakan ang kanyang ulo. Sa susunod na sandali, bumalik sa dati si Abby. Gusto ni na Mike at Vanessa siyang itakas. Ngunit bago pa man sila makalabas ng pinto, napapalibutan na sila ng mga manika. Hindi nila maintindihan kung bakit nakontrol si Charlotte, at kung bakit patuloy pa ring gumagana ang mga manika. Sa sandaling iyon, binuksan ni Michael ang ilaw sa silid. Ngumiti pa siya at tinawag na kapatid na babae si Vanessa. Hindi maintindihan ni Mike kung ano ang nangyayari, ngunit hindi nagulat si Michael. Naiintindihan niyang hindi siya pinapahalagahan ng kanyang kapatid na babae. Paano niya maipapakilala ang sarili niya sa iba? Kaya naman, ganap niyang inilantad ang sarili. Sinabing narito siya para ipagpatuloy ang hangarin ng kanyang ama. Sa katunayan, siya ang nagpalaya kay Charlotte, at siya rin ang nag-uugnay muli sa wireless signal. Sa pagdating ng umaga, kalahati ng mga tao sa bayan na ito ay mamamatay. Hindi mo dapat gawin iyan, hindi ito laro. Kahit pa pinagsabihan ni Vanessa ang kanyang kapatid, ang kalaban ay perpektong namana ang kasamaan. At pagiging malupit ng kanyang ama na si Afton.
Inimbitahan niya ang kanyang kapatid na babae sa huling pagkakataon sa bahay. Pagkatapos tanggihan ay agad na nag-utos sa mga manika, na baliin ang mga buto ni Vanessa at ng iba pa nang maghanda ang mga laruan na sumunod sa utos. Hindi inaasahan na ang mga kaibigan ni Abby ay talagang hindi pa umaalis. Mabilis silang tumulong na alisin ang mga balakid, lalo na nang marinig nila ang masamang pato na sinisigawan si Abby. Ang tingin ay parang nakamamatay sa huli, ang ulo ng masamang pato ay napunit. Nakita ni Michael na wala ng pag-asa kaya mabilis na tumakas. Ngunit natambo siya sa isang suntok ng kaibigan ni Mike. Sa puntong ito, gusto sanang makipag-usap si Abby sa kanyang mga kaibigan. Ngunit napansin niyang bumagsak ang mga ito sa sahig at nawalan ng lakas. Ang dahilan ay na-set up din sila ng perimeter lock at hindi talaga sila makakaalis sa pizza parlor. Ang pagpilit nilang lumabas kanina ang nagdulot ng pag-crash ng programa. Umiiyak si Abby at nagmamakaawa kay Vanessa na iligtas sila, ngunit narinig niya ang sinabi ng isang kaibigan, na hindi na sila maaaring manatili sa loob ng mga laruan. Pupunta ba kayo sa langit? Sana isang araw magkita tayo doon. Ngunit huwag masyadong mabilis bago umalis, sinabi ng bata kay Mike. Pagkatapos umalis ng kaluluwa ng apat na iyon, wala nang makakapigil sa kanya. Pagkasabi nito, tuluyan nang naglaho ang bata. Nakita ito ni Mike at naghanda siyang itakas si Abby sa ibang lugar. Gustong sumama ni Vanessa pero sinabi ni Mike na hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Sa katunayan, tama ang desisyon ni Mike. Hanggang dito na nagtatapos ang part 2 ng Five Nights at Freddy's. Ang pangunahing halaga ng part 2 na ito ay medyo maayos pa rin. Hindi lang basta tungkol sa mga nakakatakot na laruan na pumapatay, kundi inilalantad din ang kalupitan ng mundo ng mga matatanda. Pinoprotektahan ng kadalisayan ng pagkabata. Nagtatapos ang pelikula sa isang bukas na pagtatapos. Sa katunayan, ang huling plano ni Afton ay hindi pa naibubunyag. Marahil ay para sa paparating na ikatlong bahagi. Abangan natin ito. Sige, hanggang dito na lang ang pelikula natin ngayon. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits ulit.